Hello, this is part 3 of my editing walkthrough. Did a bit of change. So, nag-research lang ako paano gawing circle yung webcam ko. And yeah, so para mas malinaw siya tignan when I'm explaining, how I do my edits in DaVinci Resolve. And so, meron akong in-edit ngayon. This is the Choi set. So, let me just walk you through that. So, may mga times na nahihirapan ako mag-auto sync ng clips kasi yun nga, hindi naman sila at the same time um, nag-start mag-record. And so, kunyari, I have 5 audio clips here. Kunyari, gusto ko silang i-adjust at kunyari, ganyan yung itsura nila. And so, ako, usually, kina-highlight ko lahat. And then when I click the right click on them, wala usually yung auto sync eh. So, may parang workaround. So, what I found pagka hinighlight ko muna yung external audio clips aside from the audio coming from the video source, lumalabas yung auto align. So, pag click mo yun, so I'll choose kung ano yung track number again, kung ano yung magiging basis ng pag-sync nila. Gusto ko ito kasi yung Zoom H6. Oops. H6. And then this is front of house. I'll explain later bakit dalawa yung front of house. So, yan. So, itong tatlo, gusto ko silang i-sync. Tapos ang basis ko is yung track 3. So, yung dalawa yung front of house na copy dito. So, basically, kinopy ko sila. Kinopy ko yung one track para maging 2 track. Tapos, ang gagawin ko dun sa Fairlight part is to pan them left and right. Para lang may parang stereo separation. And then yung Zoom H6 yung parang nasa middle nung audio sphere. So yan, naka-align na sila. So di ko ngayon alam kung aligned yung audio tracks ng video. Kasi pag tingnan mo, syempre hindi siya aligned. I just know na ginawa ko na edits kanina na align na sila dito. So I know pagka dinikit ko siya dito with the magnet on, alam kong align na sila. Pero kanina, hindi pa sila aligned. I think, ginawa ko, hinighlight ko lang ulit. So, hindi siya lumalabas. Pwede kong gawin. Ano ba ginawa ko? I don't know, paano ko inalign? Trial and error lang eh. Siguro ganun ka talaga matututo. So, basta alam ko lang na aligned na sila lahat pagka tinutok sila dun sa start ng timeline ko. So, yan natin yan. Just make sure na lahat sila ay pantay. Yan, may mga hindi. Kasi nakaka-impact yun sa pag pinakinggan mo siya. Yan, dapat saktong-sako dun sa cuts. Especially kapag may mga cuts in between. Kailangan sakto talaga siya. Yung 360 camera ko kasi nag-shutdown siya eh. So, nag-overheat siya dun sa event. So, parang 5 minutes lang ng Choi yung nakuhanan ko ng 360 view. So, medyo sinulit-sulit ko rin yung shots nila. So, paano ba ako mag-edit ng video? Pag dalawa yung video mo kasi, tapos gusto mo i-overlay yung isa, kailangan yung video and audio one mo, yun yung base mo. So, kung magpapatong ka ng, yara ito, pinatungan. So, bari ito yung base ko, yung 360 camera. So, pinatungan ko siya ng another angle. So, yung front cam Ace Pro ko. So, sa labas siya. So, inad ko siya as video 2 and audio 2. So, yung video 2, yan yung gusto kong i-overlay on top of video 1. So, dapat nasa labas siya. Ito, pag tinignan mo, pag in-adjust mo siya, ayan o. So, parang conceptually, yung nasa labas, yung ipapatong mo on top of the base. So, yung 360 cam ko yung base. So, ang ginawa ko, medyo malakas yung ano nila. Malakas. Nagkiklip po. So, lagyan natin ng bakit nagkiklip? Kasi siguro masyadong mainit yung
Yung H6 okay lang eh kasi yan yung parang room ambient sound eh. Siguro masyadong malakas yung front of house. Lagyan natin siya ng minus 51.56 para lang bumaba na onte. Tapos naglagay ako ng limiter sa bus 1. Yung bus 1 dito sa Fairlight section, yan yung overall eh. Napapasok sa mix ng video mo. So, play natin. So, nililimit nga yung input signal mo. So, nililimit niya hanggang almost negative 5. So, pag nakita mo lumalabas dito, negative 5. So, medyo nag-clip din yung H6 ko. So, I think pwede ko siyang babaan din. Nag plus 4 ako eh. Tignan natin kung natunog. So, medyo okay na siya. Yung overall volume mix. Kasi iba pa rin talaga yung tunog. Pag in-export ko, kailangan ko rin i-double check kapag nandun na sa phone ko, tsaka nandun na sa YouTube. Kasi minsan iba yung expectation mo, lakas, tapos hininaan mo, tapos pagdating sa YouTube, pag in-upload mo, hindi pala okay. I'd rather na medyo mas malakas siya, na nag-clip dito, na okay dun sa YouTube pagka pinalayback mo dun. Nag-clip siya dito, mukhang nag-clip pero hindi sumasabog yung mismong audio eh. Nag-clip lang siya dun sa Fairlight section. Yung sinasabi ko kanina na yung front of house, parang dinuplicate ko siya. Tapos pinan left and pan right ko siya. Na-discover ko lang tong trick na to. Para lang, kasi lahat ng instrumento mono eh. Dun sa front of house. So lahat ng gitara, lahat ng bass, tsaka yung keyboards, papasok siya sa front of house mixer, mono. So, yung front of house nito, stereo channel siya, pero essentially yung inputs mo ng instrumento papunta doon is mono lang. So, yung mic na ginamit ni Bro Terence, marinig nyo habang kumakanta siya, nilalagyan ni Kuya James, I think Irish yun. Si James, nilalagyan niya ng vocal effects. So, medyo may stereo yung vocals, pero yung vocals lang. Yung mga instrumento wala. Tapos yung drums din, syempre mono lang siya kasi naka-mic, ang alam ko kasi naka-mic yun eh. Naka-mic yung parts ng drums. Yung kick, tapos yung snare. Di ko sure, parang wala akong nakikitang mic sa ibang, di ko lang tawag sa drum parts, cymbals, crash. Hindi siya fully naka-mic. So, yun din yung parang sinabi ko sa mga bandmates ko, parang pag pinakinggan nyo yung front of house na recording, hindi litaw yung drums, tsaka hindi rin litaw yung bass. Medyo nasa mix yun, pag-mix yun ni James sa front of house ng sound house. Kaya ako sineparate yung front of house para lang may separation. So, papapakita ko yung difference nila. So, kunyari, isolo natin tong isang copy. So, audio channel 4. Yan. So, nakasolo siya ngayon. Tapos ang gagawin ko, i-move ko siya, yung panning niya, i-move ko. Kasi right now, naka-pan left yung audio channel 4, pero pan left na para siya nasa likod ng tenga mo. So, ayan, i-play ko. So, yun, marinig nyo dito. So, i-move ko siya within yun sa panning habang pinapakinggan natin. Yun. Oof. May different sensation siya sa ulo eh. Depende sa kung saan siya ilagay. Lalo na pag iniikot-ikot mo. Medyo ASMR yung effect. Parang, nakaka. Pero yun, lower left ko siya nilagay. So ngayon, pakinggan natin siya na kung di ko ginawa yung hard pan left and hard pan right, dito lang siya sa gitna. So lahat ng instrumento, pati drums, mono. Nakita sa center lang talaga siya. Kung stereo papasok yung mga instrumento,
kahit na nakapan middle to, marinig mo yung panning ng mga instrumento. So, yung vocals lang ni Brother Terence yung narinig na may parang stereo effect. Kasi nga, sa front of house yun. Papasok yung mic niya dun, tapos may delay and reverb effects yung board. So yun. So kaya ako siya pinan left and right. So pagka ginawa natin yun, sama natin yung isa. So mas wide pakinggan yung audio. Medyo in-experiment ko to, learn as I go. So hindi ko nagawa sa mga iba. Sinimulan ko to dun sa Vance Payable. So pasensya na in advance. Learning this as I go nga. So yun. Yun yung isang way para lang to thicken the audio sound. Ayun. Actually, hindi ko masyado marinig si Bake eh. Hindi ko siya masyado marinig sa mix. Wala. Yun talaga eh. Wala na. Baked in na yun eh. Hindi mo naman may edit yan kasi main stereo mix lang naman yung binigay na front of house eh. So, wala ka ng choice dun. Yun na yun. Video side, yun nga, in-overlay ko yung front kasi medyo dynamic naman yung 360 camera. Makita niya nagpa-pan in, pan out siya. Minsan nagaganyan yung DaVinci eh kasi syempre masyadong madaming resource. Kailangan medyo maganda rin yung computer mo. Ako, gaming PC yung meron ako. RTX 3070 pa to. 2 years ago. Kaya pa rin naman niya. Though yun nga, medyo kanina, sa playback lang yun. Pag nagpe-playback, piniplay ko dito sa timeline. Minsan, nauhuli yung isa. Nauhuli yung isang audio, yung isang video, naglalag. Tapos medyo umaayos siya eventually. Pero yun nga, may CPU usage to eh. Hindi ko alam kung saan makikita yun. Pero kailangan medyo capable yung PC mo pagka nag-edit ka ng ganito. Yan, so may mga pan in, pan out shots din dun sa 360. Kasi nga yun nga, para may movement. So pagdating dun sa nag-cut na yung 360 camera ko, wala na, back to ano na lang ako. May movement ka pa rin naman na pwedeng gawin pagka stationary camera ka. Tsaka yung flat file na camera. Though, ano lang, pan in, pan out lang. So ayan, naka-wide angle siya. I think magpapan. Hindi ko siya pinan-in. Gusto ko makita yung Mosh Pit Boys. Mosh Pit Boys! Shout out! Sumama ako dyan sa mga Mosh Pit Boys. Hindi ko siya pinan-in. So, as is siya. Mukha okay pa rin naman. So, sa Vance Payable video, nagpan-in ako kasi para makita mo yung movement din kahit stationary. Though, ang downside nun is lalabo yung quality ng video mo. So, pag dito, ginawa natin yun. So makikita mo na magpipixelate na siya, tsaka funky na yung colors. Ayan o. Kasi nga, syempre digitally zoomed ka na eh. I think yung camera ko na to is 2.7K yung resolution nung kinuha ko siya. So ito, 2.7K to, resolution niya. Pero pag zoom in mo, syempre magpipixelate na siya. Hindi na siya 2.7K. Sa mga action cam lalo na, hindi basta-basta yung zoomed in mo, malinaw pa rin. Sa mga high-end cameras yun, ganun. So, yan. Sa Shoei, I think I kept it as is. Tingnan natin kung makikita yung may lumagapak dito eh. Mosh Pit Boys! Saan na yun? Sa dulo banda ata yan. Karoon ng break yung Mosh Pit Boys eh. Everybody, sabay! 1, go! Yeah. Oh yeah, Mosh Pit Boys. So yun, hindi ko na mahanap
kung saan nalaglag si Brother Morit dito siya sa bandang gitna nalaglag eh. So yun lang naman, masyado na mahaba tong video na to. Salamat sa kung nandito ko pa at nakikinig. So abangan nyo lang yung pag-upload ko sa video na to ng Bandang Choi sa event nung last December 14. See you guys there.